At saka, isa pa, si Pablo dati sumusulat siya sa mga Gentiles. Lahat ng ibang sulat niya sa mga Gentiles eh. Yung Romans, yung Galatians, yung Ephesians, Thessalonians. Lahat yan sa mga Kristiyano, I mean mga Gentile na naging Kristiyano. Pero itong Hebrews, kung sulat nga ni Pablo ito'y sulat sa mga Hudyo na naging Kristiyano. Kaya yun yung pinaka-aim pastor ng Hebrews, nung nagsulat ng Hebrews sa mga sa kanya sinusulatan. At naniniwala ako pastor, inaari kong kasali rin ako sa sinulatan na to. Marahil may direct na sinulatan siya, pero sa panahon natin ngayon, si Jesus ang nagsasalita sa atin. Kaya yung Hebrews may mensahe para rin sa akin. So ganun pastor yung ating pagbabahagi ng Biblia. Hindi yung yes, tama naman na meron tayong mga doctrines, mga tinuturong doctrines. Pero hindi ibig sabihin nun, nabibigyan natin siya ng relasyon sa Diyos. Kung hindi natin na talagang nagagamit ito ng tama. Gusto ko yung sinabi mo, no? Na yung aklat ng Hebrews, hindi lang para sa mga sinulatan, yung mga Hebrews mismo, kundi para sa atin din. Kasama tayo doon. At sana po ituring natin na talagang para sa atin. Although kinakailangan intindihin natin, yung original audience po, ay yung mga Hebrews na nakakalat sa buong Roman Empire. Okay? Kasi ito po yung mga Hebrews na to na sinulatan, hindi sila naka-steady sa Jerusalem. Kasi nung isinulat ito ay panahon na mawawasak ng Jerusalem, 70 AD yun eh. Nawasak yung Jerusalem. Kaya yung mga Hudyo, nagtumakas sila sa Jerusalem, nagpunta sa iba't ibang mga lugar. Sa Asia Minor, sa Greece, at eto ay sumusulat si Pablo sa mga Hudyo na naging Kristiyano sa iba't ibang mga lugar na iyon. Kasi nga, Marco, alam mo yung mga Hudyo, pati yung mga Kristiyano, they were persecuted. Dumadanas sila ng persecution. Kaya sumulat si Pablo sa kanila para palakasin yung kanilang loob, para ipaalala sa kanila na si Jesus ang talagang magliligtas sa kanila, hindi yung kanilang relihiyon. Okay? At saka, isa pa, si Pablo dati sumusulat siya sa mga Gentiles. Lahat ng ibang sulat niya sa mga Gentiles eh. Yung Romans, yung Galatians, yung Ephesians, Thessalonians. Lahat yan sa mga Kristiyano, I mean mga Gentile na naging Kristiyano. Pero itong Hebrews, kung sulat nga ni Pablo ito'y sulat sa mga Hudyo na naging Kristiyano. Kaya may pagkakaiba talaga. Kaya hindi nakapagtataka na yung mga words na ginagamit niya at saka yung style ng pagsulat niya ay iba. Kasi sa mga ibang sulat niya. Kasi iba yung iba yung audience eh. Paul? Yes. Kaya kung titignan, Pastor, kung yung audience niya, Hebrews o mga Hudyo, ipinapakita niya dito kung paano niya inire-relate yung libro na meron yung mga Hudyo. Para maipaalala talaga niya si Jesus. So, sa panahon natin ngayon, Pastor, kahit anong basa natin ng Biblia, hindi natin na basta itinuturo lang sa mga tao. Una tayo mga Pilipino, hindi tayo Hudyo. Hindi natin basta naiintindihan kung ano yung meron talagang customs yung mga Hudyo. Kaya kailangan inuungkat talaga natin yung pastor, pinag-aaralan talaga natin kung ano yung mga yon. Kaya sa panahon natin ngayon, kung titignan natin yung bawat pag-ungkat natin na yun, yung bawat pag-aaral na ginagawa natin na yun, lahat yung tuturo, pastor, ang turo lagi kay Kristo. Kung paano ginagamit itong Hebrews, itong book ng Hebrews ng author, ganun din. Pastor, sa bawat pagbasa ko ng chapter 1, 2 hanggang sa dulo, lahat ng tinuturo dito si Jesus sa chapter 1, sa chapter 2, kahit yung sa Sabat dito, pastor, tinuturo yung kapahingahan na meron yung Hudyo, hindi nila napasok. Bakit? Kasi hindi na nakilala si Jesus na siya yung nagbibigay ng kapahingahan. So ganun pastor, siya rin yung sacerdote na tinutukoy dito sa Hebrews. Napakaraming picture ni Jesus dito, pastor, sa Hebrews. Kaya napakamalaman talaga ng libro na to. Yes, okay. So, ang ibig sabihin din ng Mark Paul, kinakailangan tayo ngayon. Dahil sabi mo nga, hindi tayo mga Hudyo, no? So, kinakailangan, pag-aralan natin, paano ba mag-isip yung Hudyo? Yes. Ano ba ang mahalaga sa Hudyo? Para maunawaan natin kung ano yung message yung talagang message ng Hebrews, Kasi isinulat yan para sa mga Hudyo, tayo na hindi Hudyo, para maintindihan natin yung message na yan, aralin natin. Ano ba yung nasa utak ng Hudyo? Paano ba siya umintindi ng mga bagay-bagay?